Ang diwata ng Laguna. Rosemar Pares overload hindi kumikita kahit madaming kumakain. Ayon kay Rosemar, hindi niya alam kung may kinikita pa ba ang Rosemar Pares overload niya. Dahil para sa kanya ang importante ay marami siyang natutulungan na magkaroon ng trabaho, narito ang kanyang mensahe. Nung interview kanina sa unang hirit, sabi niya, tumutubo ka ba? Kasi chef yung, si Chef JR, tumutubo ka ba? Sabi sa akin gano'n, sabi ko, hindi ko po alam. Kasi ang dami kong binibili Karne pa lang, magkano na. Tapos bumili ulit ako mga stainless ngayon, nasa 65,000. Tapos yung karne parang nasa 200 to 300,000 na yung nagastos ko. Tapos yung, yung mga pasahod. So, nag-hire ako. So, parang aabot ng nasa 30K per day halos yung pasahod. Tapos, ano pa ba? Kuryente. Tapos, kung ano-ano pa. So, tinanong ako kung tumutubo daw ba ako. Tapos sabi ko, hindi ko po alam. Kasi, pera ko yung pinanggagastos ko. Then, yung kita dito sa resto is hindi ko kinukuha muna. Pinambabayad nila yung kunyari, bigas, umabot din ng 60,000 nung minsan, ganyan. So ako, parang masaya lang ako talaga na parang nagbi-business ako, na meron akong restaurant, meron kaming kabuhayan na restaurant. Kasi nga, ang saya kaya may restaurant, diba? Tapos yung parang feeling na nabibigyan ko yung mga tao ng trabaho, ang saya lang din. Tapos nabibigyan ko yung mga tao na murang pagkain, na mabubusog sila na masarap, na quality dahil nga restaurant quality yung food, ganyan. Tapos may pa-unli swimming pa. Kasi nga ang init kaya ngayon, di ba? Parang kailangan talaga mag-refresh kasi para iwas heat stroke, mga ganyan. So, ayun. So, mag-open na rin tayo sa Tagaytay. Natawa talaga ako, grabe libangan. Hindi ko alam. Pag may nagtatanong sa akin kung may kinikita ako, hindi ko alam. Kasi nga parang feeling ko nga parang ako nag-feeding program. Matapos nito ay magbubukas pa ng panibagong branch ang Rosemar Pares Overload sa Tagaytay sa darating na Mayo. Ganun pa din ang serbisyo at presyo ng kanyang pares, 100 pesos pa rin at may only swimming. Sikasuhan ko pa yung Armantion Resort Tagaytay branch. Ayan. So sa mga nagsasabi na malaki daw yung kinikita ko, kaya mag-open ako ng isa pang branch dito naman sa Tagaytay. Guys, matagal na namin i-open, dapat ibebenta ko nga dapat. Kasi naman na ako bigla mag-food business iba-iba kasi yung trip ko. Kasi gusto kong tayo kung gano'n, impulsive ka tayo, diba? Dahil nga masaya ako na ang daming customer, kahit parang lugi naman, parang wala namang kinikita dun sa Rosemar Pares Overload, masaya lang ako. Hindi mabibili ang kasiyahan ng isang tao. Kaya, ayan, let's go! Unli swimming din dun, guys. Mas malaki yung branch natin dito sa Madami pa ding bumabatikos kay Rosemar dahil kay Diwata. Narito ang ilang komento na aking nakita. Ayoko na sayo Rosemar Block nakita, ang yaman-yaman mo na, kinakalaban mo pa si Diwata. Kunwari ka pa hindi mo kinakalaban si Diwata, bakit may pa-only swimming ka din at same kayo ng presyo ng pares? At madami ding natutuwa sa ginagawang ito ni Rosemar. Grabe naman ang gaganda ng place tapos pares lang ang tinitinda, affordable pa ang presyo, magiging sosyal ang mga kakain sa Tagaytay. Wala pa si Diwata, tumutulong na si Rosemar. Huwag niyo isipin si Diwata kumikita na yon, isipin niyo yung madaming Pilipino na parte ng Laguna at Tagaytay na matutulungan ni Rosemar. Yung asawa ni Rosemar parang hindi tumutulong sa business ni Rosemar, ang sarap ng buhay, congrats Rosemar, madami ka pa sanang matulungan. Patuloy pa ring dinadayo ang Rosemar Pares Overload sa kanyang Rosemar Mansion Resto Bar sa Kalawan, Laguna. Ganda ni Ma'am Rosemar, oh. Napakaswerte namin, ha? Kasi Oh guys, sulit guys, punta na kayo dito sa Rosemar Pares Overload, may libreng swimming, nagiging ng mga bata. So abangan nyo guys, ang mga vlog. Yan, nag-enjoy kami ni Daddy dito. Kita namin ang diwata ng Laguna. Diwata ng Laguna. Di lang ang pares ni Rosemar ang dinudumo, kundi siya mismo. Makikita na personal niyang hinaharap at ready ang sikat na CEO na makipag-picture sa kanyang mga customers. There's now a slowdown on Route 1 causing a 2-minute delay. You will now arrive at 6:53 p.m.
Ay, pero madali. May timer. Walang magtutulakan na, walang magtutulakan. Sabay ka pa. Bakpicture na sila. Sila, Rosmar naman nakasabuhan mo. Nakadami ka na. Oh, sorry! Ay, ganda Stanley. Yeah, Rosmar guys. Let's go. Long time no see, ah. Yeah, thank you so much. Everyone, 1, 2, 3. Asa na sabaw! Oh my God. OMG. This one is new, ah. Hi. Hi. Ayan, so ang daming tao sila na nagpapabigit. Ayan guys, ang daming tao para tayong ano dito. Grabe, tingnan nyo naman oh. Haba ng pila. Ayun, sarap naman yung kuya. Ayan, oh, ang daming tao guys. Hello, kaway kayo. Ayan, daming tao. Hi, Rosmar. Rosmar lang malakas. Bigyan natin yung tao. Sige pa. Kaway kayo. Thank you. Picture din po. Sige po. Thank you po. Balik kayo. Ang wala sa pila, wala na ha. Umalis na pila, balik sa dulo. Thank you. Ayun, daming tao guys. Ito po pala. Ayan. So, ayan, punong-puno yung mga Naka-live na din, ma'am, no? video. Punong-puno yung mga ko. Ay, Marita! hello. Hello po. Bibidyoan natin yung mga nakapila. Hello po. Hi po. Nasa Kubo, ang dami guys. Picture din po kami.
Sige po. Thank you po. Ikaw anong komento mo sa usaping ito? Kinakalaban ba ni Rosemar si Diwata? At totoo bang hindi kumikita si Rosemar dito? Magbigay ako ng example, sa 1,000 na katao na kumain sa Rosemar Pares Overload, kung multiply mo ito sa 100 pesos ay kikita lang ito sa 100,000 pesos. Ibawas nyo ang sahod ng empleyado, kuryente, bigas, karne, tubig at iba pa. Kayo na bahala humusga dito, kung kawang-gawa lang ba ito ni Rosemar sa mamamayang Pilipino o may iba siyang strategy na gagawin para kumita ng mas malaki.